pagbasa po ng mga verses mula sa Psalm 63, 3-7. 1, 2, 3, go! Ang inyong pag-ibig ay mahalaga pa kaysa sa buhay, kaya pupurihin ko kayo. Pasasalamatan ko kayo habang ako'y nabubuhay. Itataas ko ang aking mga kamay sa paglapit sa inyo. Masisiyahan ako tulad ng taong nabusog sa malinamnam na handaan at magpupuri ako sa inyo ng awit ng kagalakan. Sa aking paghiga, kayo ang naaalala ko. Sa buong magdamag, kayo ang iniisip ko. Dahil kayo ang tumutulong sa akin, aawit ako habang ako'y nasa inyong pangangalala. Tulad po nitong awit na ating binasa, maganda po na ibahagi din po natin sa isa't isa yung mga pasasalamat nitong nakaraang linggo or nakaraang buwan. Alam ko po medyo mahiyain po tayo pagdating dito sa harap. Pero alam ko po lahat po tayo ay meron ipagpapasalamat sa Panginoon. Siguro po 2 or 3 na gusto po pumunta dito sa harap para magbahagi po ng kanilang patotoo at pasasalamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos na nagbibigay ng proteksyon at kalakasan kasi magkasunod na conference ng October 8 to 12, tapos after ng 13, 14, nagpunta naman ng Batak. So, kararating ko lang po kaninang umaga ng 2 a.m. So, salamat sa kasiglahang binibigyan ng Lord at pagkalingan. Kasi kanina rin makakancel ang flight. Maraming salamat po, Tita Oxy. Praise God po doon. Sino pa po gustong magbahagi po ng kanilang pasasalamat at patotoo sa kabutihan ng Panginoon? Sige po, habang meron po ba? Sige, Tito Andy daw po. Madaming lindol, bago yung lindol, sunod-sunod ang bagyo, kontrobersya tungkol sa pagbaha. Salamat sa Diyos sa ilang direksyon na mayroon na nangyayari sa pag-iimbestiga sa mga bagay-bagay. Siguro salamat, hindi siguro. Salamat sa Diyos dahil naligalig, destructive man yung mga pangyayari, ay binibigyan niya ng pagkakataon ang kanyang mga nilalang, kanyang mga ang mga kanya. At lalo na ang ating mga sangay ng pamahalaan na mag-isip kung ano ang dapat gawin. Salamat dahil na-expose yung mga matagal na nakatago na sila mismo ay yung mga tao mismo sa gobyerno na iba ay nagugulat. So salamat sa Panginoon for exposing those things. Salamat po sa Panginoon. Meron pa po ba? Gusto po magpatotoo? Dito po sa bahagi ito o dito? Yan, si po. Kung wala po, ako po gusto po magpasalamat sa Panginoon sa pag-sustain po sa pangangatawan. Hindi ko po alam kung marami din po sa atin na nagkasakit or nagkaroon ng flu-like symptoms the past weeks. Ako rin po. Pero kapasalamat po sa Panginoon dahil may boses ko rin po ako. At saka po, nagkapasalamat po ako sa Panginoon sa paggabay po niya sa pag-transition ko po. Kung hindi po nalalaman ng iba, nagtuturo pa rin po ako ngayon, pero hindi na po tourism ang tinuturo ko, community development na po. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ginagamit niya po itong season na to, hindi lang po sa akin, hindi po sa amin, dalawa po nila, kung paano po kami mas gagamitin ng Panginoon sa yung mga communities po. At syempre po sa ikaka-glorify ng pangalan. Sige po. Kung wala na pong magpapatotoo, siguro po mamaya habang kwentuhan, share na lang po natin yung mga praises po natin sa isa't isa. Manalangin po tayo. Panginoon namin Ama, maraming salamat po sa inyong kabutihan,
Salamat po kung paano niyo po kami sinamahan, iningatan, pinagaling, pinalakas, maging din po yung pag-reveal niyo po ng katotohanan sa lahat po ng mga nangyayari po sa aming bansa. Panginoon, ikaw po ay tapat at dakila at wala pong ibang katulad mo. Lord, sa umaga pong ito, dinggin mo ang aming mga awitin at panalangin. Alisin mo rin po yung anumang mga balakid na maaring mag-distract sa amin sa salita at sa presensya mo. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na ito ay inyong gagawin para sa ikaglorify po ng inyong pangalan. We pray all these things in Jesus' mighty name. Amen. Diba tayo po ay magsitayo? At tayo po ay aawit ng mga papuri kay Yahweh. Ang tunay at nag-iisang Diyos noon, ngayon, at kailanman. Yahweh, Yahweh,
magpupuri hindi dahil sa ating nararamdaman o dahil sa ating pinagdadaanan, kundi dahil kung sino ang ating Panginoon. Pero alam po natin, sa totoo lang, it is easier said than done. Paano po magpupuri kapag may karamdaman? Kapag may mga pinagdadaanan na mahirap? Paano po tayo titindig sa kung ano yung totoo at kung ano yung tama kung lahat naman ng tao sa paligid natin, yung masama naman yung ginagawa? Mahirap po, pero hindi po imposible. Dahil si God po mismo ang mag-i-enable sa atin na magawa ang mga ito. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:23-24, "Pakabadalin nawa kayong lubos ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya itong mga sinasabi natin." Kumaga sa English po, "The one who calls you is faithful, and He will do it." So sa mga pagkakataon po na parang, Lord, ang hirap naman po nitong gawin, nawa po maging paalala po ito sa atin na ang hinihingi po sa atin ng Panginoon ay yung kababaang loob po natin na lumapit sa Kanya at magpasakop sa kapangyarihan niya na baguhin tayo para maging katulad ni Jesucristo. Lord,
Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya at sa inyong pangako. Nawa po, ikaw nga ang maghari sa aming mga buhay, ngayon at kailanman. Amen. Maaari po tayo makaupo. At para po sa ating congregational prayer, tinatawag ko po si Rachel Silingan para po pangunahan tayo. Sama-sama po tayong lumapit sa ating Diyos. At tulad din po ng nabahagi ni Ate Riel na kung paano tayo ay nagpupuri sa Diyos, hindi dahil sa kung ano yung nararamdaman natin, pero dahil sa ang ating Diyos ay mabuti. Lumapit din po tayo sa panalangin ng may ganoong attitude. Basahin ko lang po ang sinasabi sa Isaiah 55, verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon, kinikilala po namin ang inyong kadakilaan. Wala pong makapapantay sa inyong kapangyarihan. Kayo po ang lumikha ng lahat at kayo po ang nakakaalam ng lahat. Kaya lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba. Hinihingi po namin ang paglilinis ng aming mga puso at hinihingi po namin na kayo po, Panginoon, ang lumabalik sa amin. Kung paano po namin kayo mailuwalhati at paano po namin kayo mas maibabahagi sa iba. Paano po namin mamahalin ang aming mga kapwa. Suriin niyo po ang aming mga puso. Ipakita niyo po sa amin ang mga bahagi ng aming buhay kung saan nagahari ang aming sarili. Kami po ay humingi ng pagtutuwid sa inyo at hayaan kayong pamulong sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Sa kung paano po kami nakikisalamuha sa iba, sa aming mga pamilya, sa paaralan, trabaho, simbahan, at sa kung saan naman po kami dadalhin, naway kayo po ang maghari. Patuloy po kami nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo, lalo na po yung yatas po namin ng gawain sa iglesia. Tataas po namin ang mga annual planning ng council sa October 24, 25, at kayo po ang magbigay ng kanulungan sa lahat ng elders at deacons. Sila po ay makinig sa inyo at mapahalagahan po nila ang mga tao kaysa sa mga programa. At naway mas tingnan po nila kung paano nga po sila sumunod sa inyong utos. Tinataas din po namin ang pagpili ng mga kandidato para sa council sa susunod na taon. Mangusap po kayo sa amin at mangusap rin po kayo dun sa mga maaaring manomina. Kung sino-sino po talaga ang maaaring maglingkod, yung may puso po Panginoon na maglingkod para sa inyo, hindi po para sila ay mapuli, kundi para kayo po ay maluwalhati. Dalangin po namin na kayo rin po ang lumabay sa paghahanap ng bagong tagapangalaga sa iglesia. Tinataas po namin, Panginoon, lahat ng ministry coordinators, Bible study leaders, disciples, at lahat ng mga naglilingkod. Salamat po sa kanilang puso na handang manghikayat at magpalakas ng loob ng kanilang kapwa Kristiyano. At salamat din po na nais nilang ipamahagi ang inyong mabuting balita. Dalangin po namin ang aming paglago sa aming relasyon sa inyo at sa isa't isa. Dalangin din po namin na ang aming mga preachers ay punuin niyo ng banal na espiritu at naway patuloy po silang gamitin upang kami ay mabusog sa pagkain espiritual. Ganun din po ang aming mga misyonero. Bigyan niyo po sila ng provisyon araw-araw at protektahan niyo po sila sa masasamang elemento na nais gambalain ang inyong paggamit sa kanila. Alam po namin na lahat ay nanggagaling sa inyong Panginoon. Kaya hinihiling po namin na kayo po ang magbigay sa aming lahat ng pang-araw-araw na sustansya, kalakasan at kagalingan. Ilumin niyo po ang aming mga sakit. Ito man ay pisikal o sa kaisipan, sa espiritual Panginoon. At ganun din po, hinihiling din po namin ang isang masaganang ani at hindi
para sa aming mga magsasakat na isla. Bigyan niyo po kami ng magandang panahon at naway humina na po ang bagyong Ramil at di na po magkaroon ng kasunod na bagyo at lindol na maaaring makapinsala pa sa aming bansa. Panginoon, tinataas din po namin ang mga politikal na dilubyong nararanasan namin. Kayo po, Panginoon, ang nakapangyayari at ang hari ng lahat. Naway ipakumbabaan po ang lahat ng aming mga pinuno, nasyonal man hanggang sa lokal na pamahalaan. Mangusap po kayo sa kanila. Yanilin niyo po sila nang piliin po nila ang paglilingkod sa taong bayan. At kami rin po, Panginoon, mangusap po kayo sa aming taong bayan na maging alerto at mas unahin po talaga namin na magpaglingkuran ang aming kapwa. Dalangin po namin na ito pong mga nasa gobyerno, iwanan po nila ang korupsyon, ang pandaraya at mga abis sa kapwa. Sila po ay managot sa kanilang mga aksyon. Panginoon, naway hindi po makalimutan ang mga ghost projects. Magkaroon po ng katarungan dito. Managot din po ang mga Duterte sa mga hinigil na buhay noong drug. At hindi po matabunan ng mga tagumpay yung mga tinotorture at pinapaslang at napaslang noong martial law. Panginoon, magkaroon po ng isang puso na handang humarap, handang magbalinis sa inyo. Hindi lamang po ang mga pinuno, pero lahat po kami ay magkaroon ng pagnanais na magpatuloy. Tinataas din po namin na kayo po ang pumigil sa bansang China sa pang-aapi sa aming mga kababayan sa West Philippines. Lahat po nito ay nilalapit namin dahil kayo po ay dakila. Dalangin din po namin ang pagtigil ng digmaan at militarisasyon sa iba't ibang bansa. Kasama po dito ang gerang Israel-Palestine. Dalam po namin ang iyong kapangyarihan ay hindi namin maaarap. Ang kapangyarihan niyo po ay hindi lamang para sa aming pamilya, iglesia o bayan. Kayo po ang nagahari sa sanong tribunal. Kaya Panginoon, patuloy niyo po kami paalalahanan ng inyong kadakilaan at kabutihan. At kami po ay maging bukas muli sa inyong pagtatama, sa inyong pagtutupol sa amin. At naway kami po ay maging sisiglan ng inyong katotohanan at pagmamahal. Purihin po kayo, Panginoon, sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat, Rachel, sa iyong panalangin. Ngayon naman po, nasa ikatlong linggo na po tayo ng ating sermon series na pinamagatang Biblical Exemplars. At ang magiging tagapangaral po natin sa ngayong umaga ay si Rico Nan. Ayan, hello po. Maulang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po at nandito ang bawat isa. Kahit na wala kanina pa umuulan eh. And ako din, parang nahirapan din akong mag-decide kanina kung aalis na ba ako kasi nakamotor lang ako galing sa Batasan. Pero salamat sa Diyos sa pag-iingat niya sa atin na nakarating tayo ng ligtas dito. Ayan, ginising niya tayo kaninang umaga. Maraming salamat sa mga awitin na inawit natin sa Kanya and deserve niya po lahat ng papuri at pasalamat. And kung maaari po ay hinihiling ko po na kunin ko muna ang 100% attention nyo ngayong umaga na ito. Isang tabi po muna natin lahat ng mga ginagawa o iniisip natin and let's focus po muna sa sasabihin ni God sa atin ngayong umaga na ito. Personally po, ay maraming itinuro ang Panginoon sa akin habang inahanda ko itong preaching na ito. And sana po, marami din kayong matutunan sa paikinig. So, yan, nauna na yung slide. Pero kung napansin nyo po, yan, nabanggit na rin ni Ate Riel, ngayong buwan po ng October ay nasa Bible series tayo ng Biblical Exemplars. Mga character sa Bible na naging mabuting halimbawa sa atin kung paano sila namuhay noon. Natutunan natin sa preaching ni Ate Janina nung nakaraan na how Abraham pursued God
God's direction. And last Sunday po, yung preaching naman ni Kuya Lem, tungkol kay Nehemiah, trust in God prompted him to action. Ngayong umaga naman po, ang buhay naman ni Daniel ang titignan natin. Si Daniel na nakaranas ng masasamang pangyayari sa buhay niya. Pero dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, matututunan natin sa kanya how hope motivates faithfulness. And tulad niya, tayo din po ay dapat maging witness of humility in our workplace. Maraming kaganapan sa panahon natin ngayon. Laman din kanina ng prayer natin and mga panalangin natin, mga pinagpapasalamat natin kay God. Mga bagay na hindi natin naintindihan kung bakit nga ba nangyayari. So ayan po, very recent yung lindol sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ito lang po yung nalagay ko dito. So yung nangyaring lindol sa Davao and yung nangyari din po sa Cebu. Pero marami pa po yan bukod dyan. Nakakatakot, nakakabahala yung mga pangyayaring ito. So sana hindi pa natin nakakalimutan yung flood control project nga na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin nila sa Senado. Hinihintay pa natin kung sana may managot talaga. And yun, yung kabi-kabilang baha pa rin dahil sa problema na yan. And nung nangyari, nung September 21, na may mga kapatid tayo sa pananampalataya na nakibahagi dito. Minsan siguro napapaisip tayo, nasaan kaya si God sa mga pangyayaring ito? Tunay bang may pakialam siya sa mga nangyayari sa atin? Ano kaya ang ginagawa niya habang nangyayari ang mga bagay na ito? Naalala ko tuloy yung kanta ni Gary Valenciano. Tama ba siya ba kumanta nito? Yung title is, Natutulog ba ang Diyos? Nag-sample na. Pero ngayong umaga po, sasagutin natin ang mga katanungan na iyan sa topic natin na ang Diyos ang may control. Ipinakita ito noon ng Diyos kay Daniel at ituturo niya sa atin ngayong umaga na ito na siya ang may control sa lahat. Sige po, sagalit po tayong manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga na ito, sa pagdala niyo sa amin dito upang magpuri at magpasalamat sa inyo, Lord God. Samahan niyo po kami sa pagkakataon na ito na makikinig kami ng inyong salita. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na spirito and bigyan niyo po kami ng puso at matang bukas, Lord God, upang makinig sa inyo, Lord God. And lahat ng matutunan namin ay talaga may apply namin sa buhay namin. Ako po, bilang lingkod ninyo, ay tago niyo sa inyong likuran and pawang mga salita mo lang po ang lumabas sa aking bibig and ikaw po ang makita nila ngayong umaga na ito. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga talatang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Book of Daniel. So ito po yung outline niya. So hinati po siya sa dalawang part. Yung unang part po ay si Daniel at mga kaibigan niya. And pangalawa po, ang mga visions ni Daniel. So hindi ko na po babasahin, pero magpo-focus po tayo sa unang part, which is nandyan yung buhay nila Daniel at ang mga kaibigan niya. Sa pagpapaliwanag ko na lang din po, babasahin ang mga talata. Pero iikot po ang mensahe natin ngayong umaga na ito sa buong chapter 1 ng Book of Daniel. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na panatilihin pong bukas. Kung may mga Bible po kayo dyan na dala, e-Bible sa mga phone nyo, panatilihin nyo pong bukas sa Daniel 1 upang masundan nyo po ako sa pagpapaliwanag. Mabilis lang po na overview ng Book of Daniel. Ang story ni Daniel, nangyari po ito simula ng pagsakop ng Babylon sa Judah o sa southern part ng Israel. Dito po ay kinuha ni King Nebuchadnezzar na hari ng Babylon ang lahat ng kayamanan sa mga cities, ilang mga kagamitan sa temple at binihag ang ilan sa mga Israelites para gawing alipin sa bansa nila. And kasama po dito si Daniel at ang mga kaibigan niya, nakabilang sa royal family ni David. Malinaw na pinapahayag ng librong ito na ang mga kaganapan sa buhay nila Daniel at ng mga kaibigan niya ay part ng greater plan o purpose ni God
para sa mga Israelites at sa buong mundo. Mababasa natin sa librong ito na God wants to humble themselves before Him. Hindi lang para sa bayang pinili niya, kundi pati sa mga makapangyarihang kaharian noon. Upang kilalanin siya ng lahat na siya ang tunay at nag-iisang Diyos. Kaya sa kabila ng mga masasamang pangyayari sa buhay nila Daniel, ay hindi nawala ang pananampalataya nila sa Diyos. Patuloy silang umasa at nanatiling tapat sa Diyos na siyang magliligtas sa kanila. And ngayong umaga po, matututunan natin ang mga paraan ng pagpapakita ng Diyos na siya ang may kontrol. Meron po tayong 3 punto. Una po, it was God who gave Judah into the hands of Babylon. Makikita po natin yan sa verse 2. Pangalawa po, it was God who gave favor to Daniel and his friends in the sight of the chief of the eunuch. Sa verse 9 hanggang 14. And last po, it was God who gave them knowledge and understanding na makikita natin sa verse 17. Sige po, punta na po tayo kagad sa unang punto natin. It was God who gave Judah into the hands of Babylon. Basahin po natin ang sinasabi sa verse 1 and 2. Sabayan niyo po ako. 1, 2, 3. Nang 3 taon na paghahari ni Jehoiakim sa Judah, sinalakay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ang kanyang mga kawal, ang Jerusalem. Ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Haring Jehoiakim ng Judah, kasama ang ilang kagamitan sa templo ng Diyos. Dinala ni Haring Nebuchadnezzar ang mga ito sa Babylon at inilagay sa taguan ng kayamanan sa templo ng Diyos. Kapansin-pansin po sa mga talatang binasa natin ang salitang ibinigay ng Panginoon. Sa ibang salin po ng Bible, ang pagkakasabi po ay pinahintulutan ng Panginoon, O Lord, o the Lord gave. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Israel po, kung nasaan ang Judah, ay piniling bayan ng Diyos. Mababasa natin yan sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 and 8. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ito po ay pangako ng Diyos kay Abraham noon na natutunan natin sa preaching natin Janina noong nakaraan. Ngayon ang tanong po, bakit kaya ito pinahintulutan ng Diyos? Na siya pa mismo ang nagbigay sa Judah sa kamay ng mga kaaway nila. Hindi ba siya tapat sa mga pangako niya? Bakit hinayaan niyang masakop ng Babylon ang sariling bayan niya? Sa mga panahong pong ito, ang hari po ng Judah na nabanggit kanina ay si Jehoiakim. At mahalagang malaman po natin kung sino at anong klaseng hari siya noong panahon niya. Si Jehoiakim po ay descendant ni David, o kumbaga kapu-apuhan. So mababasa po natin yan sa 2 Kings chapter 23 verse 37 kung anong klaseng hari si Jehoiakim noon. Sabi po dyan, tulad ng masasamang halimbawa ng kanyang mga ninuno, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Ang tinutukoy po na ninuno dito ni Jehoiakim ay si Manase. Para hindi po kayo malito, meron pa akong slides dito. So, sa pinakataas po, ayan po nakabilog si David. And dito po sa dalawa, sana po nakikita nyo. Ayan, si Manase and si Jehoiakim. So, lahat po sila yan. Lahat ng mga pangalan na yan. Yan po yung mga naging hari sa Israel. And kung napapansin nyo po, merong color red and merong green. Dahil nung time na yun po, nahati po sa dalawang kingdom ang Israel. Merong northern kingdom na tinawag na Israel, and sa southern kingdom naman po, yung Judah, which is dito po yung pinag-uusapan natin. Nung time po ng paghahari ni Manase sa Judah, ay nilid niya ang mga Israelites na sumamba sa mga Diyos-Diyosan noon.
And ang pinaka-worst po na ginawa niya ay sinunog niya ang sarili niyang anak para lang isacrifice sa mga peking Diyos. Dahil po dito ay sobrang nagalit ang Diyos. Kaya hindi pa man po nangyayari itong pagsakop na binabanggit ko, sinabi na po ni Prophet Isaiah sa 2 Kings chapter 20 verse 17 to 18 na darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia. Walang may iwan dito, pati ang ilan sa inyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawing mga yuniko sa palasyo ng hari ng Babylonia. And ang lala po nitong si Jehoiakim na ito, na hari na pinag-uusapan natin, dahil sa kabila ng mga babala ng Panginoon sa kanya, sa pamamagitan ng mga propeta noon, ay hindi man lang po siya natakot o nagpakita ng anumang tanda ng pagsisisi. Bagkus, ang ginawa pa po niya ay pinunit niya at sinunog ang kasulatan mula sa Panginoon. Na mamabasa po natin sa Jeremiah 36. Hindi ko na po nilagay yung verse. Take note nyo na lang po. Pwede nyo po basahin pag-uwi nyo po mamaya. Kung babasahin po natin ang Book of Deuteronomy, ay mababatid natin na merong kasunduan ang Diyos at ang mga Israelites noon. At nakasulat sa chapter 28, verse 36, ang mga magiging consequence kapag hindi sila naging tapat sa kasunduang iyon. Sabi po dyan, kayo at ang inyong hari ay ipapabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi nyo kilala ni inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. Ngayon balik po tayo sa tanong natin kanina. Bakit nga ba ito pinahintulutan ng Diyos? Hindi na ba sila mahal ng Diyos tulad ng sinasabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 and 8 na binasa natin kanina? Bakit ibinigay ng Diyos sa kamay ng Babylon ang sariling bayan niya? Tinalikuran na nga ba sila ng Diyos? Malinaw po sa mga talata na binasa natin na hindi naging tapat si Jehoiakim at mga Israelites sa kasunduan nila sa Diyos. At ang nangyaring pagsakop ng Babylon sa kanila ay consequence ng mga masasamang ginawa nila. Oo, mahal pa rin sila ng Diyos, pero nais ipabatid sa kanila na hindi niya kukonsintihin ang mga kasalanang ginagawa nila. Na siya ay holy at galit sa kasalanan. Kaya bilang Diyos na may kontrol sa lahat, ibinigay niya ang mga taga-Juda sa kamay ng Babylon. Hindi po dahil sa hindi tapat ng Diyos sa pangako niya, kundi para iparealize sa kanila ang mga ginawa nilang pagtalikod sa Kanya. Balikan po natin ang mga larawan na ito. Sa buhay po natin ngayon, ay may mga pangyayaring mahirap unawain. Mga pangyayaring nagdudulot sa atin ng sakit, kalungkutan, mga dahilan kaya tayo nagagalit, natatakot, at nawawalan ng pag-asa. Pero isipin po natin, hindi kaya ito pinaparanas ng Diyos sa atin kasi may nais siyang sabihin? May nais siyang ituro sa atin. May nais siyang iparealize sa atin. Na mahal niya tayo at nananatili pa rin ang pangako niya sa atin, pero nais niya tayong baguhin. Kung paano tayo dapat mamuhay. Hindi kaya nais niya lang na magbalik loob tayo sa Kanya? At higit sa lahat, nais niyang ipabatid sa ating lahat na siya ang may kontrol sa lahat. Ngayon po, isipin po natin. Tanong po natin sa mga sarili natin. Ano-ano nga ba ang mga hindi magandang kaganapan sa buhay mo o sa paligid mo? Bukod po doon sa mga pictures kanina, baka mayroon pa kayong personal na pinagdadaanan. Meron ka bang kasalanan na ginawa o ginagawa na hindi mo pa rin tinatalikuran at hindi mo pa rin hinihingi ng tawad sa Diyos?
Tandaan po natin ito. Bukod sa all-loving and merciful si God, na madalas nating naririnig, madalas nating natututunan, mahalaga matandaan po natin na siya din po ay holy God. At bilang holy, galit po siya sa kasalanan. Kaya papahintulutan niyang maranasan natin ang mga consequences ng masasamang ginagawa natin. Hindi para patayin tayo, pahirapan tayo, kundi para matuto tayo at magbalik loob sa Kanya. Sige po, balik po tayo sa kwento natin. So after nilang masakop, sinasabi sa verse 3 to 5, ako na lang po ang magbabasa, nag-utos si Haring Nebuchadnezzar kay Ashpenaz na pinuno ng mga tauhan niya na pumili sa mga bihag na Israelita ng ilang kabataang mula sa angkan ng mga hari at angkan ng mararangal na pamilya. Kinakailangan na ang mga ito ay gwapo, malusog, matalino, mabilis kumilos at madaling turuan para maging karapat-dapat maglingkod sa hari. Inutusan din niya si Ashpenaz na turuan sila ng wika at mga panitikan ng mga taga-Babilonya. Iniutos din ng hari na mula sa kanyang sariling pagkain at inumin ang ibibigay sa kanila araw-araw. At pagkatapos ng 3 taong pagsasanay, maglilingkod na sila sa kanya. Nabasa po natin ang panukala ng hari ng Babylonia. Bilang mananakop, mababatid natin na siya na ang may kontrol sa Juda noon. Ito pong pagbihag niya sa mga piling individual ay parte ng pagpapalawak ng kanyang nasasakupan. And very effective po itong strategy na ito sa panahon nila na gumawa ng mga leaders galing sa sinakop nilang bayan para gawing loyal sa kanila at gamitin upang pamunuan ang nasakop nilang bansa. So makikita nyo po dyan, ganyan po kalawak yung nasakop ng Babylon noong time na yon. Pinili ko po yung image na modern na po, yung mga names ng mga lugar, pero ganyan po kalawak yung nasakop ng Babylon. Ganyan po sila makapangyarihang imperyo nung time na ito. Sige po, tuloy po natin yung kwento. Sinasabi po sa verse 6 to 8, kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah na pawang mula sa lahi ni Juda. Pinalitan ni Ashpenaz ang kanilang mga pangalan. Si Daniel ay pinangalan ng Belteshazzar. Si Hananiah ay Shadrach. Si Mishael ay Meshach. At si Azariah ay Abednego. Pero pinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Ashpenaz na huwag siyang bigyan ng pagkain at inumin na iyon. Dito po pinakilala si Daniel at mga kaibigan niya. Ang pagpapalit po ng mga pangalan nila ay parte po ng plano ng hari ng Babylon. Sa pagpapalit ng kanilang mga pangalan ay nais niyang palitan ang mga identity nila. Talikuran nila yung past nila bilang mga Israelites at baguhin ang destiny nila para sa malaking plano ni Nebuchadnezzar. Pero nabasa natin sa verse 8 ang pagiging faithful ni Daniel kay Lord. Hindi siya natakot kahit na pwede niyang ikapahamak yung naging pasya niya. Sa kabila ng mga nangyaring nasakop sila at dinalang biyag sa Babylon, ay nanatili pa rin ang pananampalataya niya sa Diyos. Ito po, mabilis lang na context. Part po kasi ng kasunduan noon ng mga Israelites at ng Diyos ang pagbabawal na kumain ng mga pagkaing marurumi. So yan po sa picture, makikita po natin yan sa Leviticus chapter 11. Hindi lang po yan lang po yung napili kong picture, pero marami pa po na nandyan. And baka lang po makonfuse yung ilan sa atin, lalo na mga bagong mananampalataya, lalo na may baboy sa image. Linawin ko lang po na ito po ay kasunduan ni God at ng mga Israelites noon. At hindi na po tayo sakop sa panahon natin ngayon. And kung gusto nyo po mas malinawan, pwede nyo pong lapitan ng mga preachers natin. No?
Tanongin niyo po sila. Sila. Wala si Kuya Lem, tuturo ko sana si Kuya Lem. Pero pwede niyo pong itanong sa amin yan para mas malinawan po tayo. Pero balik po tayo sa topic natin, hindi sinabi specific kung ano yung pagkaing ino-offer sa hari noon. Na ipapakain din kila Daniel. Pero alam niya and aware siya na marumi ito sa paningin ng Diyos. Kaya nanindigan siya na hindi niya iyon kakainin. Makikita natin dito yung katapatan ni Daniel sa Diyos kahit na ganun na yung sitwasyon nila. Hindi siya dalawang isip na sumunod pa rin sa kasunduan nila sa Diyos kahit na hindi niya alam ang maaaring kahahantungan nilang magkakaibigan. Lalo na't nasa bansa sila ng mga taong hindi kinikilala ang Diyos. Tayo po, kamusta po tayo? Nananatili po ba tayong tapat sa ating Diyos kahit na hindi na maganda ang nangyayari sa buhay natin? Kamusta po ang faith natin o pagiging witness natin kapag wala tayo sa comfort zone natin? Kapag hindi maayos ang kalagayan natin? Kapag hindi natin kasama ang mga kapatid natin sa pananampalataya o wala tayo dito sa church, namumuhay pa rin po ba tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos? Kapag nandito tayo, di ba, ang bait natin, ang galang natin, ang sipag natin, kahit anong iutos, kaya natin gawin. Pero sa bahay, kamusta po tayo? Yan talagang ginagalingan natin, di ba, pag nandito tayo sa church natin. Pero sa mga estudyante po, kamusta tayo kapag nasa school na tayo? Sa mga nagtatrabaho po, kapag nasa workplace tayo, kamusta po tayo? And para po sa ating lahat, kamusta tayo kapag nasa labas ng church? O kahit nasa bahay lang natin? Nananatili ba tayong tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Nawa po, ay tularan natin si Daniel. At ngayon po, sa pagpapatuloy ng kwento, muling ipinakita ng Diyos na siya ang may control sa mga nangyayari noon. Sabi po sa pangalawang punto natin, it was God who gave favor to Daniel and his friends in the sight of the chief of the eunuch. Basahin po natin ang sinasabi sa verse 9 to 14. Samahan niyo po ako. 1, 2, 3. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan ni Ashpenaz. Siyang pumili kung ano ang kakainin at inumin. At kung makita niyang hindi kayo malusog, gaya ng ibang mga kabataan, baka ipapatay niya ako. Dahil dito, sinabi ni Daniel na mangangalaga sa kanila. Connect sa kapwa. Subukan nyo kaming paglang ng gulay at painumin ng tubig sa loob ng 10 araw. Pagkatapos, ihambing nyo kami sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari. At tignan nyo kung ano ang magiging resulta. At bahala na kayo kung ano ang gagawin nyo sa amin. Pumayag naman ito at sinubukan nga sila sa loob ng 10 araw. Nabasa po natin dito ang naging resulta ng pagiging matuwid ni Daniel at ng mga kaibigan niya. God gave them the favor para pagbigyan sila ni Ashpenaz. Nabasa natin sa verse 10 kung gaano kahigpit ang hari ng Babylon noon. Kaya siya kinakatakutan sa kaharian nila, especially ni Ashpenaz. Sa English translation po, ang ginamit na word para i-describe si Ashpenaz ay eunuch. At ano nga ba ang meaning nito? The English term eunuch typically refers to a male who has been castrated. Kung familiar po kayo sa salitang kapon, yung ginagawa po sa mga hayop para hindi sila manganak or magkaanak. The ancient world made some men eunuchs as part of servanthood. In theory, this would prevent them from having a family to favor. Para sa king lang po sila magiging loyal.
And mababatid natin sa mga verses na binasa natin kung gaano po kaloyal si Ashpenaz sa hari ng Babylon. Hindi nga lang ganun kaloyal, ganun pa siya, natatakot sa hari. Nabasa natin na kinakatakutan niya ang hari at para sa kanya, si Nebuchadnezzar po ang may control sa kanilang lahat. Dahil anytime pwede silang ipapatay nito. Kaya kung iisipin po natin, imposible na mapapayag ni Daniel si Ashpenaz. Lalo na't mga bihag lamang sila. At kung wala po ang favor ni God kila Daniel, malamang po, baka pinugutan na sila ng ulo. Dito pa lamang. At aware po sa danger na ito si Daniel. Pero nabasa natin na hindi siya natakot at nanatili siyang tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa kabila ng mga pangit na naranasan nila at ngayon na nandun sila sa lugar na hindi kinikilala ang Diyos, nanatili ang pananampalataya niya, kaya patuloy siyang nakiusap sa bantay nila noon. And we can say na mali po si Ashpenaz, na hindi si Nebuchadnezzar ang masusunod nung time na yon, kundi si God na tunay na in control sa lahat. Nabasa natin sa verse 12 to 14 kanina ang mga naging mungkahi ni Daniel na willing silang kumain lang ng gulay at uminom ng tubig upang hindi magkasala sa Diyos. Sa kabila ng walang kasiguraduhan kung magiging malusog ba talaga sila, tulad ng ibang mga bihag na kakain ng pagkaing ino-offer sa hari. Isipin na lang po natin kung gaano kasarap yung pagkaing ino-offer sa hari noon. Pero nakita natin na mas pinahalagahan ni Daniel ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa kapakanan nila at comfort na ino-offer ni Ashpenaz sa kanila. And then, dahil sa favor na binigay ni God sa kanila, pinayagan ito ng bantay nila. Sa buhay po natin ngayon, maraming ino-offer ang mundo na nagbibigay sa atin ng comfort. Pero madalas, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Maaring sa mga estudyante sa school, dahil ayaw nating mahirapan at nakikita natin, ginagawa din naman ng iba. Natutokso tayong mag-cheat kaysa mag-review. Para lang makakuha tayo ng mataas na grades. Maaaring nahihiya tayong ipaalam sa mga classmates natin, o mga teachers natin, na tayo ay mananampalataya dahil natatakot tayong baka hindi nila tayo kaibiganin. Ganon din po sa mga nagtatrabaho na. Bigla tayo nagiging low-key Christian, o ang meaning po ay patagong Christians. At para makuha po yung loob ng mga ka-work natin o mga boss natin, kahit na mali, ay nakikiayon tayo sa mga masasama o maling ginagawa nila. At kung ano-ano pa pong mga bagay na mas pinipili natin dahil nagbibigay ito ng comfort sa atin, kahit na aware tayo na ito'y hindi kalooban ng Diyos. Pero natutunan po natin kila Daniel na kung patuloy tayong magiging tapat sa kalooban ng Diyos, ay makakaasa tayo na sa kabila ng mga discomfort o masamang pangyayari sa buhay natin, ay ibibigay niya sa atin ang favor niya na kinakailangan natin upang malampasan ang mga iyon. Ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili. Sa mga pagkakataon po ba sa buhay natin, even sa mga discomfort o masamang pangyayari, sa paanong paraan natin na ipapakita ang pagtitiwala at katapatan natin sa Diyos? Ano-ano po ang mga kaya nating tiisin o isacrifice para lamang masunod ang kalooban ng Diyos? Natutunan po natin kung paano kumilos si God sa buhay nila Daniel noon. At naniniwala po ako na patuloy siyang kumikilos sa mga buhay natin ngayon. Hindi po nagbabago ang Diyos natin. Dahil iisa lang po ang Diyos na sinasamba nila Daniel sa sinasamba natin ngayon. Kaya sa kabila ng mga pangyayari sa paligid natin, maliwanag po na hindi ang mga baha o ang lindol ang dapat kinakatakutan natin. Hindi yung mga korap o mga makapangyarihang leaders
sa government natin ang may kontrol at may hawak ng kapalaran natin, kundi ang Diyos na siyang may kontrol sa lahat. Kaya hamon po ito para sa bawat isa sa atin na tulad ni Daniel ay mamuhay tayo ng tapat at patuloy na manampalataya sa Diyos. Sa pagpapatuloy po ng kwento, ito po ay naging resulta ng binigay na favor ni God kila Daniel sa mga kaibigan niya. Sabi po sa verse 15 to 16, pagkatapos ng 10 araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari. Kaya ipinagpatuloy na lang ang pagbibigay sa kanila ng gulay at tubig sa halip na pagkain at inumin ng hari. Linawin ko lang po, hindi po nais ng verse na ito na sabihin sa atin sa pagkain ng gulay lang, kapag naggulay lang tayo, siguradong magiging malusog tayo. Totoo po, hindi naman natin maitatanggi na marami talagang magandang benefits sa katawan natin ng pagkain ng gulay. Pero ang nais po talagang sabihin ng Diyos dito ay lagi niyang pinaparangalan ang mga nagpaparangal sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang salita. Kaya sa pangatlong punto po natin, bukod sa favor, ay binigyan din niya sila Daniel ng knowledge and understanding. It was God who gave them knowledge and understanding. Sinasabi po sa verse 17, binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Habang nangyayari po ang nais ng hari ng Babylon na gawing tauhan o asset ang mga kabataang ito para sa pangsariling interes niya na maging makapangyarihan, nangyayari din po ang pinakaplano ng Diyos para sa kanila. Malinaw sa verse natin na galing mismo sa Diyos ang kaalaman at kakayahan nila. Kasama ang kakayahang binigay ng Diyos kay Daniel na umunawa at magpaliwanag ng mga pangitain at panaginip. Kaya naging kapaki-pakinabang sila Daniel sa hari ng Babylon noon. Pero ngayon po, magzo-zoom out tayo at titignan natin ang kabuuhan ng Book of Daniel. Tulad po ng nabanggit ko sa intro natin kanina, may greater plan ang Diyos. Kaya inalaw niya na masakop ang Juda at bihagin sila Daniel at maglingkod sa hari ng Babylon noon. Gagamitin sila ng Diyos to humble everyone before Him. Even ang hari ng Babylon na kinakatakutan ng maraming bansa sa panahon nila. Kung babasahin po natin ang iba pang context ng Book of Daniel, sa Book of Jeremiah po, chapter 7, ay may warning na ang Diyos sa mga Israelites noon sa pag-break nila sa law. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagiging mga immoral. At kung hindi sila magsisisi at magbabalik loob sa Panginoon, ay papahintulutan ng Diyos na sakupin sila ng Babylon. Na nangyari nga po sa Jeremiah chapter 25. And sa tingin nyo po, kung walang faith sila Daniel noon kay God, i-acknowledge kaya nila na kalooban ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa kanila? Baka po hindi, no? Baka naging loyal na sila sa hari ng Babylon noon. Pero dahil may matatag na pananampalataya sa Diyos, sila Daniel, hindi nawala ang hope nila at nanatili silang tapat sa Diyos. Sa Daniel chapter 3 po, isa-summarize ko na lang po, marahil familiar na rin sa iba sa atin. Pero dito po, pinakita ng mga kaibigan ni Daniel ang katapatan nila sa Diyos noong nirefuse nila na sambahin ang Diyos ng Babylon. Kaya hinatulan sila ng kamatayan at itinapon sa nag-aapoy na pugon. Pero gumawa ng himala ang Diyos at iniligtas sila rito. At dahil po sa nangyari, kinilala at pinuri ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylon ang Diyos nila Daniel. Sa Daniel chapter 6 naman po, dahil nakitang nananalangin si Daniel sa Diyos, nalabag sa batas nila noon,
Dahil ayon sa hari, sa kanya lang dapat mananalangin ang mga tao sa Babylon. At dahil doon, hinatulan si Daniel ng kamatayan at ipinatapon sa lungga ng mga leyon. Pero gumawa muli ang Diyos ng himala at niligtas siya mula rito. At dahil doon sa nangyari, kinilala at pinuri ng bagong hari noon ng Babylon na si King Darius ang Diyos ni Daniel. Mapapatid natin na matatagpo ang pananampalataya nila Daniel noon. And makikita natin sa Daniel chapter 9, specific sa verse 2, na binabasa niya ang kasulatan ni Prophet Jeremiah. Sabi po dyan, akong si Daniel ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ang kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinasabi ni Yahweh kay Prophet Jeremiah. Sa time pa lang po ni Moses, balik po tayo sa pinakanakaraan pa, ay may promise na ang Panginoon na He will not abandon His people, at naniniwala po ako na nabasa din ito ni Daniel. Sa Deuteronomy chapter 30, sinasabi po ni Moses na after exile, God will renew the covenant and transform Israel's heart, na pinagtibay naman po ni Prophet Jeremiah sa Jeremiah chapter 31 verse 33. This is the covenant I will make with you, people of Israel, after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. It will be their God, I will be their God, and they will be my people. And dito po nagmumula ang pag-asa ni Daniel at ng mga kaibigan niya. Na pinanghawakan nila, kaya patuloy silang namuhay ng tapat sa Diyos. May pananampalataya sila na hindi sila pababayaan ng Diyos at balang araw ay ililigtas sila sa pagkakaalipin. Naniniwala sila na kaya nangyayari ang mga bagay na iyon sa buhay nila ay upang baguhin ang puso nila at magamit sa perpektong plano ng Diyos. Balik po tayo sa kwento natin. Sa pagpapatuloy po, sinasabi sa verse 18 to 21, pagkaraan ng tatlong taon ay tinakda ng hari na sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Ashpenaz ay iniharap niya kay Haring Nebukadnezar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Hananias, Mishael at Azarias. Kaya't naging lingkod sila ng hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa sa mga salamangkero at mga engkantador ng kaharian. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon na paghahari ni Ciro. Malinaw po, nakalooban ng Diyos na gamitin nila Daniel sa paglilingkod sa hari at sa Babylon ang kaloob niya. At kalooban ito ng Malinaw na kalooban ng Diyos na gamitin nila Daniel sa paglilingkod sa hari at sa Babylon ang mga kaloob na ito. Dahil parte po ito ng greater plan ng Diyos. Tulad ng sinasabi ko sa introduction natin kanina, upang makilala ng lahat kung sino ang tunay na Diyos at i-humble ang lahat sa harapan niya. Even si Nebukadnezar at mga makapangyarihang hari ng Babylon noon. Tayo po, saan po ba nanggagaling ang hope natin? Willing po ba tayong gamitin ang mga kaloob na binigay ng Diyos sa atin para sa greater purpose niya? Siguro po ang pinakatanong, align po ba tayo sa purpose yung purpose natin sa plano ng Diyos? O may sarili tayong plano sa buhay? Ako po dati, nung bago pa lang ako mananampalataya, ay iniisip ko na hiwala yung trabaho or work ko sa ministry ko sa church. Mas nais kong i-please si God kaysa sa mga boss ko na nasa work ko. Dahil tao lang din naman sila, and kahit naman galingan ko, ganun pa rin naman yung magiging sahod ko. Hindi ko binibigay yung 100% effort ko sa work. Basta maka-meet ko lang yung mga metrics or mga kinakailangan, okay na ako doon. Pero sa gabay po ni Kuya Lem, na aking discipler, at mga ate kuya sa church na nagbibigay sa akin ng payo, ay natutunan ko po na even sa work,
ay pinaglilingkuran ko rin si God. Kaya dapat kong ibigay din yung 100% effort ko sa hangarin na ipakilala ang Diyos sa mga katrabaho ko. Ganon din po sa school para sa mga estudyante. And sa iba po, para sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili. Sa paanong paraan natin ginagamit ang knowledge at understanding o gifts na binigay sa atin ng Panginoon? Sa paanong paraan natin ipinapakilala ang Diyos sa mga taong nakakasalamuha natin? Tandaan po natin na niloob ng Diyos, kaya ka nandyan kung nasaan ka ngayon. Kaya mo nagagawa yung mga bagay na kaya mong gawin. Sa mga estudyante, kaya kayo nasa school nyo ngayon at sila ang mga classmates nyo at mga teachers nyo. Sa mga nagtatrabaho na po, kaya tayo nasa workplace natin o company natin. Dahil sila, at sila ang mga ka-work at mga boss natin. And para po sa bawat isa, kaya tayo nandyan sa tinitirhan natin, kaya sila ang mga kapitbahay natin at mga kaibigan natin, kaya dito nakatayo ang church natin dahil kalooban yan ng Diyos. At may nais siyang ipagawa sa atin. At iyon po ay pakilala siya sa lahat sa pamamagitan ng mga buhay natin. Kaya sana po mamuhay tayo tulad na naging buhay nila Daniel noon. Sa totoo lang po, hindi naranasan ni Daniel at ng mga kaibigan niya ang pangako ng Diyos na ililigtas niya sila sa pagkakaalipin o exile. Hindi niya na po naabutan, namatay na po sila noon. Pero kahit ganun pa man, matututunan natin sa naging buhay niya na nanatili siyang tapat sa Diyos. Kaya isa siya sa mga naging exemplar of faith natin. Na mababasa po natin sa Hebrews chapter 11. Hindi ko na po nilagay. Take note nyo po, pwede nyo pong basahin niya. Marahil sa buhay natin ngayon ay may mga pinapanalangin tayo na hindi pa rin sinasagot ng Diyos. May mga bagay na hoping tayo na sana makita natin yung pagkilos niya. Tulad na lang sa government natin. Nakakalungkot at nakakagalit po talaga dahil parang kultura na matatawag ang sistema ng korupsyon sa ating bansa. Hindi ko po sinasabi na kalimutan na natin iyon. Pero sa halip po na mag-focus tayo sa magiging resulta o sa pag-aantay sa resulta, ang mas pagtuunan po natin ng pansin ay kung paano tayo mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Tulad nila Daniel na namuhay ng tapat at hindi nawala ng pag-asa sa Diyos. Sana po may time pa. Gusto po magkwento ng testimony ko. Ako po, nung college po ako, huwag niyo po akong gagayahin mga estudyante dito. Sobrang pasaway po ako nung college ko. Mga bagong mananampalataya pa lang po ako noon eh. Walang excuse, pasaway po talaga ako. And yun, may mga time na nagka-cutting ako. Yung mindset ko po noon talagang dapat makapasa lang ako, makakuha lang ako ng diploma, okay na yun. Kahit na hindi ko na iniisip, kahit wala akong matutunan or what. And dumating po sa point na pag-graduate na ako, doon po parang dumarating yung pressure na paano yun, paano ako mag-a-apply, wala akong natutunan. Mga natutunan ko lang, sasabi ko basic lang. IT po yung kinuha ko na course. Nakakatawa man po, pero nung mga unang apply ko po sa work, nagpapasama pa ako kay mama. Kasi natatakot po ako noon. And hindi po ako sanay bumiyahe. Meron po kami kakilala, tita ko po, na nagtatrabaho sa Makati, na tinulungan ako makapasok sa trabaho ngayon. And chinaga ko po, kasi sabi ko wala akong choice. Hindi ako pwedeng mag-apply sa ibang mga company na wala akong ihaharap sa kanila or wala akong ipapakita sa kanilang skill. Natanggap po ako doon, niloob ng Panginoon, pero sobrang hirap po ng sitwasyon doon. Dahil mula Batasan hanggang Makati po ay uwian po ako, bumabiyahe po ako. So siguro 2 to 3 hours yung biyahe po, papasok pa lang. So iba pa yung pauwi. Yung sahod po doon sobrang liit. Minsan delay pa po. And yun, may mga benefits na hindi kami nakukuha. Pero tinake ko yung lahat ng iyon na consequence sa mga maling ginawa ko nung ako'y nag-aaral pa.
And sa tulong ng mga kuya, ate, and especially ng discipler ko, noong time na yon, na patuloy na lumalim sa faith ko, ay natutunan kong patuloy na umasa, patuloy na maging faithful kay God sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa akin. After 1 year po, ng experience ko doon, medyo may lakas ng loob na ako na mag-apply sa ibang mga company dahil kahit pa paano may alam na ako, may skills na ako nalalaman. And very specific po yung prayer ko noong time na yon. Sabi ko, Lord, sana po yung trabaho na walang pasok ng linggo dahil gusto ko pong maglingkod sa inyo. Kung pwede po, yung mga katrabaho ko, mababait, para at least chill ako sa work. Sana po yung work hindi ganun ka-stressful para mababalance ko pa rin yung life ko. Sana po yung sahod ganito, mas mataas kahit pa paano kasi galing po ako sa ganitong sahod ng Lord. And very amazing ni Lord po dahil sinagot niya po yun, specific lahat ng mga prayers ko. And naramdaman ko po talaga yung favor niya sa akin. And ngayon po, 5 years na po ako sa trabaho ko ngayon. And patuloy akong ginagamit ni God. May magkakataon po na yung TL ko na meron siyang parang Semana Santa po noon. Nagtanong po siya sa akin, sabi niya, di ba Rico, Christian ka? Ano bang meaning nito? Ano bang nito? Nagtanong po siya about sa faith. And tinig ko po yung opportunity na yon hanggang sa na-sharean ko po siya ng gospel. And ngayon po, patuloy akong, pag nalilipat kami ng team, hindi po ako nahihiya na sabihin na ako'y mananampalataya. At patuloy ko nararamdaman yung favor ni God. Kasi minsan, nag-change yung schedule namin. Minsan may pasok ng Sunday. Pero fina-file ko po yun ng leave. And thanks God talaga dahil niloloob niya na unahin yung request ko. Kaya pinapayagan po akong mag-leave. And maraming gift na binigay sa akin si God. And patuloy niya akong tinutulungan na magamit iyon para sa iluluwalhati niya. Dito po ako magtatapos. Sa book po ni Daniel, specific po sa chapter 7, unang nabanggit ang word na Son of Man. Sa mga hindi po familiar, ang tinutukoy po na Son of Man dito ay si Jesus Christ na ating Panginoon na tagapagligtas. Sabi po sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14, In my vision at night I looked, and there before me was one like a Son of Man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into His presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. Noon pa lang po, sa time ni Daniel, ay nakita niya na sa vision niya na darating ang Panginoon. Si Jesus na may authority, glory, and sovereign power. Pero sa kabila po ng mga katotohanan na to, tungkol sa Kanya ay pinakita sa atin ng Panginoon kung paano siya namuhay ng may pagpapakumbaba. To the point na bumaba siya sa level natin at naging tao katulad natin. Kaya bukod po sa pinakitang faith ni Daniel, ay higit sa lahat tularan po natin ng Panginoong Hesus na buong buhay niya dito sa daigdig ay naging tapat sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Sabi nga po sa Hebrews chapter 5 verse 8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At sa Hebrews chapter 4 verse 15 naman po, ang ating pinakapinunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan hindi siya nagkasala. Higit pa po sa mga pinagdadaanan natin ngayon, ang pinagdaanan ni Jesus noon para lang masunod ang kalooban ng Diyos. At ultimately, para maligtas tayong lahat. Kaya sana po, siya ang maging greatest role model natin. And sana po, ang maging goal natin sa buhay ay maging katulad niya. Sa Diyos po, lahat ng papuri. Magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Nico, sa mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan mo. Kung isa-summarize ko po yung mga napulot ko pong aral dito, no? Una, ang Diyos po natin ay holy at kaya gusto rin niya po tayo na maging holy katulad po niya. At kapag pinili po natin na sumunod, maging faithful, hindi niya po tayo iiwanan. Siya po mismo yung magbibigay ng favor po sa atin para mapagpatuloy po ito. At yun nga, lagi pinaparangalan ng Panginoon ang nagpaparangal sa Kanya. Kaya katulad po ni Daniel, sana po maging mapagtagumpayan din po natin yung mga pagsubok na kinakaharap po natin. Hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil nagpapakumbaba tayo, nagpapasakop sa kalakasan na nagmumula kay Jesus Christ. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo at sabay-sabay po natin awitin itong response song na ito. At hingin po natin na sa lahat nga po ng ating gagawin, ang pangalan ni Jesucristo po ang ating maparangalan. I've been there.
and offerings. Tinatawag ko po si Aki tsaka po si Nika para bukahan. Tumayo po tayo ulit at ating awitin ang doksal. Opo na po tayo. Noong pong nakaraang October 5 ay pinagdiwang po ang World Teachers Day. So para po bigyan ng appreciation ng ating mga teachers, tinatawag ko po si Adi Sasuda. Thank you, Riel. Yun, ngayong umaga po, gusto nating i-recognize yung mga teachers by profession. And ganoon din po yung mga Sunday school teachers. So, siguro mag-share lang po ako ng patotoo. Naalala ko po ang teacher ko nung Sunday school pa ako, si foreigner po siya. Makibin? Sarah, yun. Si Sarah Makibin. So, sa kanya po ako natuto mag-cross-stitch. Yun po. So, very memorable po yun. And sa mga teachers po, sobrang, lagi ko po itong dinadala, sobrang saludo ako sa mga teachers. Na pag napapanood ko na nagpupunta sila sa ibang lugar para magturo. And lalo na ganun din po sa mga Sunday school teachers na maaga gumigising every first, third Sunday para magturo sa mga next generation ng leaders ng iglesia and even sa outside the church. Yun po. Share po yung verse sa mga awit, verses 4, 6 to 8. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw, O Yahweh, ang totoong mahabagin. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalahan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Yun po, so sa mga guro na kung nakakaranas tayo ng pagod, no, minsan, yun, na-overwhelm na. Lapit lang tayo kay God lagi kasi siya ang ating source of strength, source of joy, na magpatuloy, na maging patient sa mga bata, sa mga estudyante. Ayun po. So, tinatawagan ko po. Ang mga teachers po, Sunday School, si Tita Oxy, si John Paul, si Hannah, Regine, Elizabeth, Sheena, and Sandara, and Tito John po, andi na po. And yung mga teachers by profession, wala po si teacher noon, opo, si Riel and si Rachel. Ay, si Tito Ando rin po pala. Come on, Tito Ando. Mga teacher po. Yan po. So, simple lang po itong regalo mula sa iglesia. Salamat po.
Sige po, sige po. Okay, pag-pray po natin sila. Sige po. Let's pray. Sino kayo? Hindi? Okay, sige. Bakit nagtuturo ka? Nagtuturo? Ayun! Ikaw din. Sorry. Nagtuturo din si Ma'am eh. Pag-pray po natin yung mga teachers natin. Let's pray. Father God in heaven, we glorify you and we thank you, Lord, dahil sa ikaw ang aming guro, tunay na guro na nagbigay sa amin ng katotohanan mula sa salita mo. At ganoon din po, Panginoon, na ikaw ang nagbigay ng skills, ang katalinuhan sa guro na meron kami sa buong mundo. Dito rin po sa iglesia, sa mga guro, sa mga eskwelahan, sa mga estudyante. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo sa kanila. At hanggang ngayon sila ay nagpapagal dahil ang kalakasan nila ay nagmumula sa iyo. Ang kagalakan nila ay nagmumula sa iyo. Ang mahimbing nilang tulog para magkaroon ng magandang kapahingahan ay nagmumula sa iyo. Salamat po, Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo sila na maging successful sa path na ikaw yung nagbigay. Samahan po sila lagi na maging matyaga sa pagtuturo. At alam nila, Panginoon, na hindi in vain itong ginagawa nila dahil yung mga next generation o leaders kanilang mga tinuturo. Salamat, God. Ibigay niyo po sila ng magandang kalusugan araw-araw at pag-iingat po sa lahat ng kanilang gawain. I-bless niyo rin po ang kanilang mga estudyante o God. Ikaw ay makilala nila sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo sa kanila. Salamat po, Diyos. Pinupuli na namin sa mata sa Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po, Ate Sasot, sa mga teachers po natin. Para po sa ating announcement, itawag ko naman po si Joanne. Umaga po, Happy Teachers Day. Meron lang po tayo ng mga announcements para sa mga darating na linggo. Patuloy po natin ang ginaganap ang ating prayer meeting every third Wednesday of the month online at 7 o'clock p.m. via Zoom. At pagdating naman po ng 4th Saturday of the month at 7:30 a.m. dito po sa Doña Carmen ang ating day of prayer. Pero by 7 o'clock po ay nagkakaroon tayo ng breakfast fellowship, so pwede po tayo tumating na mas maaga para tayo ay makapag-salo-salo bago natin gawin ang ating day activity na day of prayer. So darating po ng October 26, 9:30 a.m. po ang ating worship service. Ako po ang mamuna sa umaga ngayon. At ang ating preacher po ay si Tito Ando Salinan. Patuloy po tayo sa ating series of biblical exemplars. At ang titingnan po natin ay ang buhay ni Joseph tungkol sa forgiveness sa Genesis 15 to 21. Sa araw rin po na yun, tayo po ulit ay meron yung hangout ng 1 p.m. Dito po natin yung gaganapin sa Doña Carmen. At ang ating pag-aaralan po ay after, pagiging available, pagiging faithful, teachable, and reliable. So, si Kuya Rico po ulit ang mga harap sa araw na yon pagdasal po natin siya. Pero sa lahat po ng youth, meron po tayong lunch fellowship pagkatapos ay gaganapin natin ang ating hangout next week dito po sa Doña Carmen. At para rin po sa mga youth, inaanyayahan po tayo ng Diliman Bible Church na makiisa at makisama sa kanila sa kanilang anniversary concert ng Sambat Ministry this coming October 31 at 6 p.m. sa Diliman Bible Church mismo sa Masinsinan, 11 Masinsinan Street, Teachers Village, UC. So kung gusto po natin pumunta, gusto natin makisali sa activity po na ito, tayo po ay encouraged na pumunta dito. At kung gusto natin ay pwede natin lapitan si Kuya Rico o kaya naman si Ate Jolina para mag-coordinate sa pagpunta dito at malaman ang iba pang mga detalye. So mga youth, kayo po ay invited na dumoy sa concert na ito. Meron po tayong ilang na nag-celebrate ng kanilang anniversary at birthday. Today po ay anniversary ni Grace and Jolina Halili. Happy second anniversary sa inyo. And this
Tama po ba? Nakaibigan? Tama ba? Nakaibigan po ni Ate Mikay. So, thank you po sa pagdala niyo sa palambahan. Meron po po ang first timer. Wala naman first timer. So, mamaya po bago tayo maghiwa-hiwalay, magkamayan po tayo lahat. Gandang umaga. Totoo po na ang Diyos ang may control sa lahat na nangyayari sa ating kapaligiran at sa buhay po natin. Inaanyayaan po kayo, manalangin muna tayo. Panginoon namin tapat at makapangyarihan, kami po ay lumalapit at tinudulog namin ang panalangin na ito sa inyo. Patawarin niyo kami, Lord, sa aming mga kasalanan. Salamat sa pagpapadala niyong banal na Espiritu sa amin upang gabayan kami araw-araw sa aming buhay. Salamat, Lord, sa inyong pagmamahal at niligtas niyo kami sa kapahamakan. Panginoon, kayo ay makapangyarihan at kahangahangan Diyos. Tapat po kayo sa pagtupad ng inyong pangako na mamahalin niyo ang mga nagmamahal sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. Salamat at nirayan kayo lagi bilang Diyos na tapat na patuloy na ginagabayan kami. Magtiwala lang po kami sa inyo. Alam niyo po ang nangyayari sa aming bansa. Tulungan niyo po kami laban sa mga taong umaabuso sa aming bansa at mamamayan. Nawa ang hustisya po ng Diyos ang manaig. At naway patuloy po kami lumapit sa inyo, Lord, tulad ng ginawa ni Daniel. Salamat po, Panginoon. Lahat po ito ay tinataas namin sa inyong pagdakilang pangalan. Amen. Naniya ko lahat, tumayo po at tanggapin ang basbas ng Panginoon sa Judas 1:24 and 25. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Manatili po tayo. Nakatayo. Manatili po tayo nakatayo. At para po sa ating panghuling awit, tayo po ay lumapit sa presensya ng ating tunay na Diyos. Yeah.